like savor. And now we will be speaking about heal your shame. Sabay-sabay sabihin, heal your shame. Ulit, heal your shame. Heal your shame. Hindi ko matagalan yan, gamutin ang ating pagka. Hindi ay makita. Okay. But before we do that, pwede ko ba ako magkwento sa inyo? Alam niyo po, my work brings me to different places. Just like yesterday, I just flew back in. Katarating ko lang po galing sa isang probinsya. At kabibigay ko lang ng seminar. Yung pinagalingan ko ng probinsya, naku, ang lakas po ng ulan. Lalo nung sumakay ako sa aeroplano, bago lumipad yung aeroplano, ang lakas ng buhos ng ulan. Pero habang lumilipad na kami, meron po ako napansin. Tanungin niyo kung ano? Napansin ko pala, kahit anong lakas ng bagyo sa baba, pag lumipad ka at nasa ibabaw ka na ng ulan, makikita mo ang bituin, makikita mo ang kalangitan, at wala kang bagyong mararanasan. Tanungin niyo kung bakit? Abay kasi mataas ang lipad mo, wala ka na sa baba. Ganun po ang buhay. We experience storms, we experience heavy rain from different places. But when we fly in God's grace, kung tayo ay lalapit sa Kanya, lalo kapag nagpunta ka sa peace, para makilala mo si Lord, you will experience the peace that surpasses all understanding. Ito po ang kalooban ng Diyos na nais natin makamit. Ngayong umaga ito, habang sabay-sabay tayo nananalangin at nakikinig sa Kanyang salita. Let's pray together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word, so I will become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I'm blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Thy word is a lamp to my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp to my feet, and a light unto my path. I will be using two scripture verses for today. The first one is coming from the Gospel. Okay, Isaiah muna. Isaiah chapter 54, verse 4. Dahan-dahan at sabay-sabay po natin basahin. Don't be afraid because you won't be put to shame. Don't be discouraged because you won't be disgraced. You'll forget the shame you've had since you were young. Huwag kang matakot. Kalimutan mo lahat ng kahihiyan dahil aalisin ko sa buhay mo ito. Ito ang salita ng Diyos sa atin. Let's read another scripture verse from the Gospels. John chapter 4 verses 6 to 7. Tapos mamaya po tatanong tayo sa verse 10. Ito po yung istorya nung si Jesus ay naglalakbay at naisip niya pumunta sa Samaria. At doon nauhaw siya. Uminom siya ng tubig sa isang balon na ang pangalan ay Jacob's Well, at dito nasumpungan niya ang isang babae at doon sila nag-usap. Ganito ang pag-uusap nila. All together, sabay-sabay po tayo. And Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the 6th hour when a Samaritan woman came to draw water. Jesus said to her, "Will you give me a drink?" Ito muna po ako dyan. I'll be asking us to underline a few things. Una, bakit nandun ang Samaritan woman?
Yan po ang kauna-unahang scripture verse na mahal ng Diyos ang mga kagaya ng Bisaya. Samaritan. Dari Samaritan. Mga bahay, mga kababayan ko yan. Bakit nandun yung babae sa Jacob's well? Ang ginagawa, bakit? Abay, siyempre siya yung mag-iigib. Yun yung kanilang pinagmumulan ng tubig. Ngunit pansinin ninyo na nakalagay dyan, it was about the 6th hour. Ano po ang ibig sabihin ng 6th hour? Yung pagbilang ng oras ng mga taga-Israel noong mga panahon na yun, hindi po nagsisimula ng alas 12 ng hali gabi tapos alas 6. Pag sinabi mong 6th hour yan, from daybreak, ibig sabihin, 6 na oras, magmula ng sumigat ang araw. Ibig sabihin, alas 12 ng tanghali. Na-imagine niyo ba? Alas 12 ng tanghali, tanong, sino sa tamang kaisipan ang mag-iigib ng alas 12 ng tanghali? Natirik ng araw. Sino? Sinong tao ang nasa tamang katinuan ang mag-iigib sa ilalim ng tirik ng araw? Usually, mag-iigib ka sa maaga o wala ng araw. Bakit ka nagpapakahirap? Tanungin niyo kung bakit? Kasi po, itong babae dito, alam niya, nakapagtirik ang araw sa tanghaling tapat. Walang tao doon sa mundo. At yun ang hinihintay niya oras ng pag-igib. Walang tao. Tanungin niyo kung bakit? Kasi ayaw niya na napag-uusapan siya. Chinichismis siya ng mga tao. Habang tumalagay siya, nagbubukulan sila. In short, nahihiyan siya. Tanungin niyo kung bakit? Kasi marami siyang asawa. Marami siyang asawa. Pinag-chismisan, iyahiya siya. Pinag-uusapan siya. Kaya kung mag-igib siya, tanghaling tapat at yun ang tamang oras na pinag-usap siya ni Jesus. Verse 10. Next please. Nag-usap sila at nag-usap sila ito sinabi ni Jesus sa kanila. Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. At nung sabi niya, kung kilala ko na itong kausap mo kung sino ito, maghihingi ka ng tubig na walang hanggan. Ito magbibigay buhay sa iyo and your life will never be the same. Ganun po ang nangyari sa babae ko na bagong buhay siya and miracles happen in her life today. Pag-usapan natin ang mas mabuti mamaya, the word of the Lord. May kaibigan po ako, pangalan niya si George. Pag sinabi ko, I'd like to end it, madalas ito. Pinagkaroon siya na. Si George po, kaibigan ko yan. Tapos kunin ko niya sa akin, nag-inom siya ng kotse sa tatay niya. Graduate na siya ng college, nag-trabaho na siya, ganyan. Pero bago lang siya nagkatrabaho, nag-inom siya ng kotse sa tatay niya, at palagi niya naman ginagawa yan. Pinayagan siya ng tatay niya. Kasi susunod niya yung girlfriend niya. Eh, nagkasirosan. Nag-LQ yung dalawa sa loob ng kotse, matindig sa Rosan. At dahil dito sa galit ni George, sinuntok niya ang windshield.
kotse. Sa lakas ng suntok niya, natasag. Di ba, alam niyo yung windshield? Tempered yan. The glass was shattered to 1,000,000 pieces. At yung gamit ni George na palitan ng tao, syempre, hinarap niya lang yung kotse niya sa tatay niya. Ano gagawin niya? Ang ginawa niya, sinadya niya umuwi ng gabi na para tumutin yung tatay niya. Para di makita yung basag. Tapos ang ginawa niya, kinapatasan, bumisin siya ng mas maaga para unahan niya yung tatay niya. Tapos i-reverse niya kung ano masasabihin niya. Paglaluhin niya lahat ng moves para huwag masyado pag-alit yung tatay niya sa samaang palad. Pag-gising niya, hindi mo naman mauunahan ang tatay mo nagising. Ang aga na gising ng tatay niya, nag-aalusal na at ulang tanong niya, sasabihin niya, nakita na kaya ng tatay yung kotse sa garahe. Pero hindi pa siya, wala siyang sinasabi, he was trying to, parang pinapakaramdaman niya, so to speak. Pero nung nandun na yung tatay niya, he had to hold strength from the deepest pit of his gut. Wala siyang magawa, nagkakot siya sinabi ng nanay. Ito po yung nangyari, kapatid. Tapos nabasag ko po, kasi sinuntok ko yung windshield. Nabasag ko. Hinihintayin niya na ang kanyang sarili. Hinahanda niya ang sarili sa kumukulong galit ng tatay niya. Hinahanda niya ang sarili sa tagundong ng pagsigaw ng kanyang tatay. Ngunit ang gulat niya sa sumalubong sa kanya dahil ang sumalubong sa kanya na reaksyon ng kanyang tatay ay malumanay na boses at ang sinabi, "O anak, nasaktan ka ba?" His heart was melted away because the father was more concerned about him, more than the car, more than the rice. Sabi ng tatay niya, huwag ka mag-alala, katatanggap ko lang ng bonus. Humingi siya ng tawad sa tatay niya. Sabi niya, huwag ka mag-alala, katatanggap ko lang ng bonus ko, madali makalalan niya, ang importante sa akin. Okay ka. Hindi siya nalagyan ng tatay niya. But his heart was melted away. And from now on, pinanakot sa sarili niya, hindi na siya mapapasa muli ng windshield. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa pagmamahal ng kanyang tatay. He would never dare do it again. I'd like to end with the video. Ano ba ang kantang pumapasok sa isip mo? Alam mo ba yung LSS? Ang tawag sa iyo, hindi Life of the Spirit Seminar. Pag sinabi mong Life of the Spirit Seminar, may edad ka na. Ang LSS sa kagaya namin, last song syndrome yan. Ibig sabihin, ito yung huling kanta na narinig mo, tapos paulit-ulit sa isip mo. Friend, ano ba ang huling kanta na nasa isip mo? I'll show you a video.
Can we all stand up? Hindi ko lang po alam kung na-gets niyo yung istorya. But she's actually deaf. All her life nakalagay yun, pero walang music talaga. But the only song that can then use to play in her heart is the song that she is loved. At yun, ang palagi niyang narinig. Ang tanong ko ngayon, ano ba ang awitin na pumapasok? Ano nakikita mo sa isip mo? Sabay-sabay namin. Sinanda natin ito dati pa. Let's sing it again. Let's make it so warm.
God tells you and me today, Isaiah chapter 54 verse 4, don't be afraid because you won't be put to shame. Don't be discouraged because you won't be disgraced. You'll forget the shame you had since you were young. Panginoon, can you say this with me? Put your hand over your chest, please, and pray with me. And let's say this together. Repeat after me. Panginoon, ako po'y iyong pinanggap, ipinagdiriwang. You celebrate me. Hindi pinahihiya, hindi ipinahihiya ang aking mga kabiluhan, kundi dinadakila ang aking tagumpay kahit maliit lamang. Ipinagdiriwang ang unti-unting pag-usad. Ako'y iyong minamahal. And you have faith in me. You are not obsessed with my sins, but you are obsessed with me. Pumasok ka, Panginoon, sa aking puso. Patawarin sa aking mga kasalanan. At ikaw po ang aking Panginoon. Ang Diyos na nagmamahal sa akin. Can we pull out now our novena to God's love and let's pray together, Jesus? We pray for our novena to God's love. Ito po ang pinalulooban ng aming mga kahilingan sa buhay. You are the source of all that we are, ever hope to be, and ever hope to have. And we lift it all up to you in Jesus' name. Not to heal our toxic shame, but for us to be able to serve others as we overcome. And to give glory to your name. And Lord, we lift up to you our love offering and Lord. Nakasaad mo dito ang kahilingan ng aming puso. At nakapaloob dito ang simbolo ng aming pananampalataya, ng aming pagmamahal sa iyo, at ng aming pakikisa sa misyon ng pagpapalaganap ng Diyos. Lord, this is our best. And Lord, I pray for those who are giving today, that you will return the favor to them a million-fold. Thank you for answering our prayers. And thank you for healing our toxic shame. In Jesus' name we pray. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. With joy in our hearts, in spring our steps, let's give to the Lord.